Ano ba ang mga dapat gawin para laging mabango at fresh ang ng babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, paano ang mga dapat gawin para laging mabango at laging presko ang pechay ng babae. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer ulit tayo. Alam nyo, lalaki ako at hindi ko alam kung ano nga ba ang mga ginagawa ng mga babae na yan. Pero ako, bilang lalaki, kami ang laging nakaka-encounter ng amoy kung ano man ang meron dyan. Kaya kami ang unang-unang apektado sa magiging kalagayan ng kuwan ng babae na yan. 2,000 years later. So, bago natin aalamin yung mga dapat gawin para maging mabango at fresh, konting side note muna. Alam nyo, may mga infection at may mga nakakahawang mga infection na maaring nagdudulot ng hindi ka nais na amoy sa puwerta ng babae. So, kapag ganun na alam mong meron ka ng infection, bumisita ka na sa inyong doktor o sa iyong OB-GYN. Pero dito sa ating pag-uusapan dito, ito ay para sa mga healthy individuals na babae. Yung mga normal, di ba? Yung mga walang infection. So, paano ba maging mabango at presko yung banda na yan ng iyong katawan? So, number one, ito, yung kalinisan mo sa katawan, yung personal hygiene mo. Oh, di ba? Yan at yan talaga ang primary na gawin mo para maging mabango at presko yung area na yan, di ba? Regular na paglilinis, paghuhugas, yun lang at siguradong babalik na sa magandang amoy at kapreskuhan sa banda na yan ng iyong katawan, di ba? So, alam nyo, kayong mga babae kasi, medyo mas prone kayo sa mga hindi ka nais-nais na amoy sa bandang area yan ng iyong katawan. Kasi po, yung part na yan ay sa inyo, medyo nagiging moist yan. Most of the time ay basa, di ba? Or moist. Eh, ang bakterya, nagkakaroon ng mabilis na pagdami ng bakterya dyan kapag ganun yung surroundings or yung area, yung basa. Kaya nagkakaroon talaga ng amoy sa banda na yan. So, talagang, ang sikreto talaga dyan is palaging paglilinis. Hanggat maaari ay maging aware ka, maging mindful ka sa iyong personal hygiene bilang babae. Oh, di ba? So, ayan po, ang number one. Number two, ito, yung pananamit. Oh, ano nga ba ang epekto or ano ba ang koneksyon ng damit dyan sa kapreskuhan at kabanguhan ng area na yan? Alam nyo, mahalaga ang damit. Kasi kapag ikaw ay mahilig magsuot ng masisikip, lalong-lalo na ngayon na talagang yun ang puso or mga in na pananamit, yung mga hapit na hapit sa inyong balat, tapos wala nang singaw yung hangin. Kaya dyan sa area na yan, sobrang init na yan. At kapag sobrang init, andyan na naman, nagmumultiply na yung mga germs or yung bakterya sa area na yan. At yan ang nagkukos ulit ng hindi ka nais-nais na amoy. Kaya para maiwasan ang mga bad na amoy, magsuot ka ng mga damit na breathable. Fresh yung area na yan kapag gumamit ka ng mga breathable na mga tela, di ba? Iwasan mo yung sobrang masikip. Minsan kasi talagang mas inuuna natin yung itsura natin, yung tawagin na wow, sunod sa uso. Pero hirap na pala yung katawan natin. Hindi na tayo komportable. Kahit na ramdam mo na yung banda doon ay talagang hindi na kanais-nais yung nararamdaman mo, pinipilit mo para lang sa iyong itsura, para lang sa mga damit na sa paningin ng karamihan ay uso or in. O, di ba? Kaya pinipilit yung mga ganyan. Huwag pong ganun, okay? Huwag po natin isacrifice yung kalusugan natin para lang sa aesthetics or sa itsura natin. Siguro, mindset ang baguhin natin dyan. Doon tayo kung saan tayo komportable, kung saan tayo mas okay ang function ng ating katawan. Lalong-lalo na dyan sa area ng part na yan ng mga babae. O, di ba? So, ayan po, ang number two.
Number 3, ito yung mga tamang pagkain. Oh, so dalawa yan. Merong mga pagkain na dapat mong kainin at meron ding mga pagkain na pwede mong iwasan. Lalong-lalo na kapag ikaw na ay makikipag baby time sa iyong minamahal, di ba? So ito, unahin muna natin yung mga pagkain na nagdudulot ng maayos na amoy at fresh na amoy sa iyong puwerta. So ayan po, ano nga ba ang mga pagkain na yan? Ito yon, madalas ito yung mga prutas at mga gulay. So ano nga ba ang mga prutas? Halos lahat yan eh. Pero ito yung mga specific na prutas na pwede mong kainin. Ayan po, yung mga apple, pineapple, mga grapes, mga melon, o di ba? Basta yung mga watery na mga prutas, may effect yan sa aroma ng iyong pagkababae. So mas nagiging mabango or may dagdag na sweetness or aroma, fruity flavor dyan sa area na yan, di ba? At karamihan ng mga gulay, okay yan sa iyong puwerta. Okay. At ito naman, yung mga pagkain na bawasan mo or iwasan mo para hindi nagiging matapang ang amoy dyan sa baba. Okay? Ito yung mga dapat mong iwasan. Ito yung mga spices. Ano nga ba yung mga spices na yan? Halos lahat eh. So, andyan yung sibuyas, andyan yung bawang, paminta, chili. Basta alam mo ba, yung mga matatapang, yung mga malalakas ang amoy, siguradong may effect yan sa amoy dyan sa baba. Lalong-lalo na kapag alam mo na mag-date kayo ng iyong boyfriend, medyo iwasan mo yung mga pagkain na yan para mabango pa rin doon sa baba. So ayan po, ang number 3, number 4, ito yung stay hydrated. Oh, so ano nga bang ibig sabihin yan? Uminom ka ng maraming tubig. Wala talagang tatalo sa tubig, di ba? Sa lahat ng karamdaman ng katawan, isa ang tubig na pangontra or neutralizer sa mga bagay-bagay na hindi maganda sa katawan at sa mga hindi ka nais-nais na amoy dyan sa baba, tubig lang. Hydrate mo ang katawan mo. Minom ka ng maraming tubig. Siguradong man-neutralize yung amoy dyan sa baba. Maaring mabawasan, o di ba? Or magiging fresh pa yan, di ba? Kasi nga hydrated ka. So ayan po, ang number 4. Number 5, kumain ng mga probiotics or magkaroon ng intake sa mga ganyang probiotics, di ba? So kung mahilig ka sa mga ano nga ba, yung mga yogurt, di ba? Ano nga ba yung mga kimchi, basta anything na fermented foods. Ayan po, maganda yan sa environment ng iyong kuweba, ng iyong area dyan sa baba, di ba? Pwede pa, yung mga example, yung probiotics, yung popular na Yakult, di ba? Isa yan, probiotics din yan. Anything na related sa ganyan, maganda yan para sa iyong kalusugan dyan sa baba. Mas nagiging healthy yung area na yan dahil sa mga probiotics na yan. So tandaan nyo, kapag ikaw ay mahilig sa mga ganyang pagkain, mga fermented foods, tulad ng sinabi ko kanina, maganda yan. O, di ba? Para mas nagiging healthy yung area dyan sa baba. O, di ba? So ayan po, ang number 5, number 6, ito, gumamit ng protection. Ito na ang dapat nyong gawin. Kapag hindi kayo sure sa mga partners nyo, gumamit ng mga protection. Okay? Kasi isa yan sa first line of defense sa mga nakakahawang infection. Alam mo ang mangyayari kapag ikaw ay nahawa ng mga ganyan. Sigurado na yung amoy dyan ay magbabago. Magiging hindi ka nais-nais ang magiging singaw dyan kapag nagkaroon ka ng infection dahil sa mga nakakahawang sakit na yan, di ba? So yung mga active, ang mga STX Life, yan, maging protected kayo, maging aware kayo, maging safe kayo para sa sarili nyo. Bago kayo sumalang sa mga ganyang mga activities, isipin nyo muna ang magiging consequences sa kalusugan nyo. O, di ba? So, protection lang. Di ba? Maging safe. It is better to be safe than sorry. Okay? So, ayan po. Ang number 6. So, ayan po. Ang ilan sa mga pwede nyong gawin para mas nagiging fresh, mas nagiging mabango ang pagkababae nyo. O, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,